Ang lalaking ito ay si Smith, at siya ay isang taon nang walang tirahan at namumuhay ng walang malinaw na layunin. Tuwing gabi, tahimik siyang nakaupo sa isang kanto ng kalye at makikitang kumakain ng hilaw na carrot na siyang paborito niyang merienda. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi lamang siya isang ordinaryong tao dahil siya ay isang dating sundalo na namuhay ng mahabang panahon sa bisig ng mga armas. Isang araw, nagtapos ang kanyang karera sa hukbo nang mamatay ang kanyang asawa at anak sa isang brutal na barilan sa isang restaurant. Hindi niya alam kung sino ang mga pumatay o ano ang kanilang mga motibo, ngunit ang pangyayaring iyon ay nag-iwan sa kanya ng matinding trauma na tuluyang sumira sa kanyang buhay. Dahil dito, lumayo siya sa lipunan at piniling maglakad-lakad ng walang patutunguhan. Isang gabi, habang siya ay nasa kanyang karaniwang tambayan na nalilito, bigla niyang nakita ang isang babaeng buntis na mabilis na naglalakad na puno ang kanyang mukha ng takot. Maya-maya pa, isang kotse ang dumaan ng napakabilis at biglang pamreno hanggang sa mabangga nito ang isang nakaparadang kotse sa malapit. Sa mismong sandaling iyon, agad niyang napagtanto na ang buntis na babae ay hinahabol ng isang lalaking nasa loob ng sasakyang iyon. Pagkatapos, nang bumunot ang lalaki ng baril, ang likas na ugali ni Smith ay nagudyok sa kanya na biglaang tumayo at iligtas ang babae na tumatakbo papasok sa isang abandonadong gusali. Sa loob ng gusali, sinubukan ng babae na lumaban gamit ang sarili niyang baril, ngunit nakalulungkot na naubusan siya ng mga bala. Mabuti na lang at nang papatayin na siya ng lalaki, dumating si Smith at pinigilan ng lalaki gamit lamang ang isang carrot na daladala niya. Sa kasamaang palad, ito pa lamang ang simula ng isang matinding pagsubok para kay Smith. Bago pa man humupa ang sitwasyon, dumating ang ilang armadong lalaki na pinaniniwala ang bahagi ng isang gang at agad nilang pinaulanan ng bala sina Smith at ang babae, ngunit ang kakayahan ni Smith bilang bahagi ng hukbo ay nakatulong sa kanya na kontrolin ang sitwasyon. Sa halip na mapatay, siya ang nagtagumpay sa pagpuksa sa mga sumasalakay. Sa kasamaang palad, ang sitwasyon ay naging imposibleng harapin ng mapayapa. Sa gitna ng isang matinding putukan laban sa iba pang mga gangster, napilitan siyang tulungan ng babaeng biglang nagsimulang manganak at kahit habang nanganganak ay patuloy pa rin silang binabaril ng mga salarin. Napilitan siyang lumaban habang sinusubukang protektahan ng babae. Sa gitna ng kaguluhan, sa wakas ay ligtas na naipanganak ang sanggol. Pagkatapos, para mapanatili silang ligtas, itinago ni Smith ang bata at ang ina sa isang sulok habang pinipigilan niya ang mga gangster. Mabuti na lang at nahuli niya ang pinuno ng grupo, isang lalaking nagngangalang Hertz, at akmang babarilin na sana ang lalaki gamit ang sarili niyang baril. Gayunpaman, hindi pumutok ang baril dahil lumalabas na ang baril ni Hertz ay may fingerprint locking system na nangangahulugang walang ibang makakagamit nito kundi siya lamang. Sa huli, pinukpok na lamang ni Smith ang ulo ni Hertz at tumakbo palayo roon kasama ang babae at ang sanggol nito. Nagsikap siyang umiwas sa walang tigil na pagdagsa ng mga bala na sumasalubong sa kanila. Pagpasok nila sa hagdan ng fire exit, napagtanto ni Smith na ang babae ay tinamaan sa ulo at wala ng buhay. Dahil ayaw niyang maranasan ng sanggol ang parehong sinapit ng ina, mabilis siyang tumakas dala ang kawawang sanggol habang patuloy siyang hinahabol ng mga armadong lalaki hanggang sa siya ay makorner sa bubong ng gusali. Sa kasamaang palad, dahil wala nang natitirang lugar para tumakbo o magtago, isinugal ni Smith ang kanyang buhay at nakipagbarilan muli. Mabuti na lang at nakakita siya ng butas at tumalon sa katabing gusali. Samantala, nang makitang tumatakas si Smith kasama ang sanggol ay labis na nagpagalit kay Hertz at napaisip siya kung sino ang misteryosong lalaking ito na sumira sa kanyang mga plano. Kinabukasan, naglakad si Smith sa lungsod habang karga ang sanggol. Pagkatapos, mula sa malayo, nakita niya ang isang lalaking maayos ang pananamit na nagmamasid sa kanya ng may matalim na tingin. Dahil sa pakiramdam na may nagbabantang panganib, mabilis na pumasok si Smith sa isang gusali at nagtago sa isang banyo. Habang nakatayo siya sa ibabaw ng isang inidoro, aksidenteng nahulog ang kanyang baril at habang pinatuyo niya ang kanyang baril at ibinabalik ito sa dati, dumating ang lalaking humahabol sa kanya sa pinto ng banyo. Sa kasamaang palad, nang kalabitin ni Smith ang trigger, hindi gumana ang kanyang baril. Sa huli, kinailangan niyang labanan ng lalaki gamit ang kanyang kamay. Mabuti na lang at nakatakas siya nang sa wakas ay pumutok ang kanyang baril, ngunit sa huli ay iniwan ng lalaki ng buhay. Dinala ni Smith ang sanggol sa isang parke ng lungsod at balak niyang iwan ang sanggol doon, umaasang may isang mabait na tao na makakahanap sa kanya at ligtas na palalakihin. Pagkatapos, ilang metro pa lamang ang layo, nakita niya ang isang babaeng papalapit upang kunin ang sanggol. Sa mismong sandaling iyon, napagtanto niya na ang grupong pinamumunuan ni Hertz ay dumating at binaril ang babae.
Dahil doon, sa wakas ay bumalik siya at muling isinama ang sanggol. Fuck me sideways. Matapos makatakas, sa wakas ay napagtanto niya na hindi pala talaga hinahabol ni Hertz ang ina ng sanggol dahil ang kanilang target ay ang sanggol mismo. Nang mapagtanto niyang walang ligtas na lugar, mabilis niyang dinala ang sanggol sa isang bahay aliwan na may kakaibang temang pangrelihiyon. Doon, nakilala niya ang isang prosti na kilala niya na nagngangalang Donna at hiniling dito na alagaan ang sanggol sa loob lamang ng isang araw at inalok siya ng malaking halaga ng pera para dito. Ngunit, pinaghihinalaan ni Donna na dinukot ni Smith ang bata, kaya tinanggihan niya ang alok dahil ayaw niyang masangkot sa isang kidnapping. Screw yourself, Smith. For all I know, you snatched the kid. I don't want to be an accessory for kidnapping. I didn't steal the kid, trust me. Trust you. Fine. Samantala, nakita si Hertz at ang kanyang mga tauhan sa ilalim ng tulay, naghahandang ilibing ang bangkay ng ina ng sanggol. Nagagalit siya dahil wala pa rin siyang nahahanap na impormasyon tungkol kay Smith. Gayunpaman ay bigla siyang may napagtanto nang makita niya ang dibdib ng ina. Napagtanto niya na kailangan ng sanggol ang gatas ng ina, at iyon ang palatandaan na kailangan niya upang mahanap ang sanggol o si Smith. Dahil dito, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na galugarin ang bawat lugar sa lungsod upang maghanap ng babaeng nagpapasuso, at pagkatapos maghanap sa ilang lugar, natagpuan nila sa wakas ang bahay aliwan na binisita ni Smith noon at nakausap si Donna. Dahil si Donna lang ang nag-iisang babaeng nagpapasuso doon, pinilit nila itong sabihin sa kanila ang nalalaman niya tungkol kay Smith. Sa kasamaang palad, dahil sa pakiramdam na nanganganib, sa wakas ay ipinaliwanag niya na dumaan nga si Smith dala ang sanggol. Ngunit, iginiit niya na hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Nang marinig iyon, hindi naniwala si Hertz kay Donna, kaya itinutok niya ang kanyang baril sa kanyang pribadong bahagi at naghandang magpaputok. Ngunit bago pa niya makalabit ang trigger, biglang sumulpot si Smith upang iligtas siya. Isa na namang putukan ng baril ang naganap, at sa insidenteng ito, nagawa ni Smith na barilin ang lahat ng mga kalaban, kasama na si Hertz. And you won't be getting it up with that gun you took off my man. Oh. Well, you see, like my weapon, it also has the thumbprint safety device. Oh, really? Wanna bet? Nothing like a good hand job. Pagkatapos nito, nakumbinsin niya si Donna na tumakas kasama niya. Pagkatapos ay ninakaw nila ang isang kotse ng isang customer at tumakas mula roon. Gayunpaman, hindi nila namalayan na si Hertz, na dapat sana'y patay na, ay buhay pa pala dahil nakasuot ito ng bulletproof vest. Habang nagmamaneho, ipinaliwanag ni Smith kay Donna kung paano siya nasangkot sa sitwasyon at kung bakit tumanggi siyang ibigay ang sanggol sa mga awtoridad. Naputol ang usapan ng magtapon ng basura sa gitna ng kalsada ang isang arogante na driver na ikinagalit ni Smith. Pagkatapos ay marahas na hinabol at binangga ni Smith ang sasakyan ng driver hanggang sa ito ay bumangga sa nakaparadang sasakyan. Maya-maya, huminto si Smith sa isang tindahan ng baril upang bumili ng mga bala, ngunit ng oras na para magbayad, napagtanto niyang wala siyang sapat na pera. Si Donna, na nakatingin sa tumpok ng pera sa kamay ni Smith, ay napagtanto na ilang dolyar lamang pala ito, at may ilang piraso ng papel sa gitna para magmukhang malaking pera, ibig sabihin ay balak niya itong lokohin kanina nang utusan niya itong alagaan ang sanggol. Galit na galit siya dahil pakiramdam niya ay niloko siya. Akala niya noong una ay maraming pera si Smith, ngunit natuklasan niya na isa itong taong mahirap at hindi man lang kayang bumili ng bala. Mabuti na lang at nagpa siya ang may-ari ng tindahan na tumulong sa pamamagitan ng pagbebenta sa kanya ng kalahating pakete gamit ang kanyang pera. Dinala ni Smith si Donna at ang sanggol sa isang gusaling matagal nang inabandona na siyang lugar kung saan siya nakatira. Samantala, sa kabilang banda, nakita ni Hertz ang isang kotse na may basag na salamin na nakaparada sa labas ng tindahan ng baril. Naisip niyang nasa malapit lang si Smith, at tama siya dahil hindi nagtagal ay natagpuan niya ang bakanteng gusali kung saan nanunuluyan sina Smith at Donna. Sa itaas na palapag, gumawa si Smith ng pansamantalang diaper mula sa mga lumang dyaryo. Binigyan din niya ng pangalan ng sanggol at tinawag itong Oliver. Samantala, sa ibaba, hindi na mamalayan ni Smith na nakapasok na pala sa gusali ang mga tauhan ni Hertz. Pagkatapos, habang nanonood ng balita tungkol sa pagkamatay ng ina, may napansin si Smith na kakaiba dahil biglang tumitigil sa pag-iyak si Oliver tuwing may tumutugtog na heavy metal music sa telebisyon.
Kaya mula sa maliit na detalye na ito, pinaghinalaan ni Smith na may koneksyon ng ina sa isang heavy metal club sa lungsod. Gayunpaman, habang sinasabi niya ito kay Donna, biglang tinambangan sila ni Hertz at ng kanyang mga tauhan. Mabuti na lang at habang naiwasan ni Donna at ng sanggol ang putukan, napatay naman ni Smith ang karamihan sa mga umaatake. Habang sinusubukan nilang tumakas, napagtanto ni Smith na gumamit si Hertz ng mga aso para malaman ang kanilang amoy, kaya napagpasyahan niyang gamitin ang maruming lampi ni Oliver bilang pang-abala dahil ayaw niyang saktan ng aso at gumana ng maayos ang kanyang plano. Naakit ang aso palayo ng amoy mula sa lampin, kaya nawala sa kanilang bakas ang mga humahabol. Nagpasya si Smith na pumunta sa pinakamalapit na heavy metal club upang siyasatin ang kanyang teorya, at pagdating nila roon, sa labas ng club, nakakita sila ng mga box ng gamit ng sanggol na nagpapatunay na si Oliver ay talagang konektado sa lugar na iyon. Pagkatapos, sa loob, tinanong nila ang may-ari tungkol sa mga box ng mga gamit ng sanggol sa labas at hiniling sa kanya na sabihin ang totoo. Mula sa kanya, nalaman nila na may isang silid sa itaas na palapag na inuupahan ng ilang misteryosong lalaki. Nang pumasok sina Smith at Donna sa silid, nalaman nilang patay na ang lahat ng nasa loob. Natagpuan din niya ang isang larawan ng 3 babae, at ang isa sa kanila ay ang ina ni Oliver. Pagkatapos, habang sinusuri ang iba pang mga silid, narinig nila ang isang lalaking may kausap sa telepono, at buong pagmamalaki niyang inamin ang kanyang pagkakasangkot sa pagpatay sa mga buntis at kanilang mga sanggol. Pagkatapos noon, nagulat si Smith nang makita niya ang mukha ng lalaki, at napagtanto na siya pala ang taong umatake sa kanya sa pampublikong banyo, at sinubukang agawin si Oliver mula sa kanya. Kalaunan, pagkaalis ng lalaki, natuklasan ni Smith at Donna ang isang nakatagong laboratorio doon. Sa loob, mayroong isang cold storage unit na naglalaman ng mga sample ng semilya na pawang nagmula sa iisang donor. Mula sa natuklasang ito, agad na nahulaan ni Smith na ang ina ni Oliver at ang iba pang mga babae ay sadyang binuntis ng iisang donor upang makagawa ng mga sanggol na may parehong bone marrow. Gayunpaman, ang katotohanan ay mas madilim pa kaysa sa kanilang inaakala, dahil sa likod ng lahat ng pagpatay ay mayroong isang malaki at organisadong network kung saan ang mga sanggol ay nilikha para sa isang partikular na layunin, at isa si Oliver sa kanila. Di nagtagal, isang gwardya ang sumulpot, ngunit sa kabutihang palad, nagawa siyang patayin ni Smith gamit lamang ang isang carrot. Pagkaalis sa lihim na laboratorio, isinama ni Smith sina Donna at Oliver upang magtago para sa gabi sa isang murang motel. Doon, ipinaliwanag niya kay Donna na nakipag-ugnayan siya sa ilang istasyon ng telebisyon at maging sa FBI, umaasang poprotektahan sila ng publiko mula kay Hertz at sa kanyang mga tauhan. Habang sila ni Donna ay nagiging mainit pagkaraan lamang ng ilang sandali, natunton sila ng ilan sa mga tauhan ni Hertz sa motel na iyon dahil narinig nila ang walang tigil na pag-iyak ni Oliver. Pagkatapos ay tinambangan nila ang silid ni Smith. Ngunit muli, bilang isang dating sundalo, mas mahusay si Smith kaysa sa kanila at nagawa niyang itumba silang lahat. Pagkatapos ng laban, mula sa isa sa mga umatake na kanyang napatay, may nakita si Smith na kahina-hinala. Ito ay isang sandata na gawa ng Hammerson Company na hindi pa dapat ibinebenta. Dahil dito, nagsimula siyang maghinala na ang may-ari ng Hammerson Arms Company ay direktang sangkot sa grupo na humahabol kay Oliver. Pagkatapos noon, upang protektahan sina Donna at Oliver, napilitan si Smith na dalhin sila sa isang museo ng militar. Nang marating nila iyon, sinabihan niya si Donna na magtago sa loob ng isang armored vehicle na nakadisplay bilang bahagi ng koleksyon. Sa sandaling iyon, nakita ni Smith ang isang ina na pinapalo ang kanyang anak at siya ay pumagitan at pinahinto ang babae na ipinapakita ang kanyang pagiging mapagtanggol sa mga bata habang binibigyan din ng oras sina Donna at Oliver na magtago sa pamamagitan ng paglilihis sa atensyon ng mga tao. Di nagtagal, matapos masigurong ligtas sina Donna at Oliver, mag-isang pumunta si Smith sa Hammerson Arms Factory. Sa loob, palihim niyang nasaksihan ang isang pagpupulong sa pagitan ni Hertz at ng may-ari ng pabrika, ang lalaking ginagamit ang pangalan bilang pangalan ng kumpanya, si Hammerson, na laging kasama ang kanyang alagang aso. Sa kanilang pag-uusap, iniulat ni Hertz na ang kanilang mga pagtatangka na patayin si Oliver ay nasira ng isang misteryosong lalaki na tinutukoy si Smith, at ipinaliwanag din niya na si Smith ay isang mapanganib na dating sundalo at isang eksperto sa armas. Mula sa pag-uusap na iyon, napagkasundoan ni Hammerson at Hertz na kailangang matagpuan si Smith at ang sanggol bago ang nalalapit na halalan sa pagkapangulo,
dahil lumalabas na ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa isang kandidato sa pagkapangulo na nagngangalang Senador Rutledge. Sikat ang senador sa kanyang mga plano na alisin ang karapatang magdala ng armas at ipasara ang mga kumpanya ng baril, kabilang ang isa na pagmamayari ni Hammersen. Matapos masaksihan ng pulong, nagsimulang maglagay ng mga patibong si Smith at maghanda para sa susunod na pag-atake. Gayunpaman, nang hindi niya namamalayan, alam na pala ni Hertz na naroon siya at agad na inutusan ang kanyang mga tauhan na sumalakay. Mabuti na lang at gumana ng maayos ang mga patibong ni Smith at nagawa niyang patayin ang bawat umaatake. God damn it, Smith! Pagkatapos noon, bumalik siya para tingnan sina Donna at Oliver. Kalaunan, habang pinapalitan ni Donna ang lampi ni Oliver, nakakita si Smith ng isang balita tungkol kay Senador Rutledge sa isang pahayagan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naiugnay niya ang mga tuldok. Napagtanto niya na si Senador Rutledge ay kinakailangan ng bone marrow ni Oliver para mabuhay. Sa kabilang banda, gusto ni Hammersen na mamatay ang sanggol para hindi makahanap ng matching donor ang senador, at kung sakaling mamatay ang senador, mabibigo ang plano niyang ipasara ang mga kumpanya ng baril, kabilang ang negosyo ni Hammersen. Matapos maunawaan ang katotohanan, nagsimulang bumuo si Smith ng plano para komprontahin si Senador Rutledge. Ang plano niya ay ilabas ni Donna si Oliver sa bayan sakay ng pampublikong bus habang tinutugis niya ang politiko. Ngunit, naganap ang hindi inaasahan dahil marami pa ring mga taong humahabol kay Oliver kasama si Hertz. Muli silang inatake habang naglalakad, dahilan para mahiwalay si Donna kay Smith habang napilitan itong tumakas kasama si Oliver sakay ng isang ninakaw na kotse. Matapos ang isang nakakapagod na paghabol sa sasakyan, pagkatapos akala ni Smith ay nakalaya na siya mula sa mga lalaking humahabol sa kanya, ngunit isang mabilis na sasakyan mula sa kanyang kaliwang bahagi ang biglang bumangga sa kanya, at ang malakas na impact ay naging dahilan para tumilapon si Oliver palabas ng sasakyan. Nang tangkain ni Smith na iligtas ang sanggol, muling umatake ang mga salarin, dahilan para hindi niya makuha si Oliver na nakahiga sa gitna ng kalsada. Pagkatapos, dumating si Hertz at mabilis na sinagasaan ang sanggol. Ngunit laking gulat niya nang matuklasan na ang sanggol ay isa lamang palang manika na may voice recorder sa loob, dahil ang katotohanan, si Oliver ay nakatago pa rin sa museo sa loob ng armored vehicle at sadyang pumunta si Donna sa kabilang daan para makuha ito. Matapos talunin ng humahabol, nakipag-ugnayan si Smith sa opisina ni Senador Rutledge at nagsinungaling sa pagsasabing nasa kustodiya niya si Oliver at hiniling niya na personal siyang makausap ng senador. Hindi alam ni Smith na ang pagkikita ay inaayos ng parehong lalaking nagtangkang kumuha kay Oliver mula sa kanya sa banyo noon. Ang pakikipagkita kay Senador Rutledge ay nakatakda sa isang paliparan kung saan inimbitahan si Smith sa isang pribadong eroplano upang personal na makausap ang senador. Sa loob ng eroplano, isiniwalat ni Rutledge na siya ay may kanser at kailangan ng bone marrow mula kay Oliver upang manatiling buhay. Ngunit pagkatapos, sa sandaling iyon, napansin ni Smith ang isang mahalagang detalye. Nakita niya na may balahibo ng aso sa pantalon ng senador na tumutugma sa alagang aso ni Hammersen, at ang maliit na detalyeng ito ay nakakumbinsi sa kanya na tiyak na sangkot si Hammersen. Di nagtagal, biglang lumitaw sina Hertz at Hammersen at inamin ang kanilang lihim na kasunduan. Isiniwalat ni Hammersen na nangako si Rutledge na poprotektahan ang mga karapatan sa baril kung tutulungan nila siyang makuha si Oliver at matiyak ang kanyang tagumpay sa halalan. Nang marinig ito, labis na nagalit si Smith, at walang pag-aalinlangan, mabilis niyang binihag ang senador at pinilit na pumunta sa cargo hold ng eroplano. Pagkatapos ay sinabi niya sa senador ang isang mahalagang bagay, na ang kanyang pagkamatay ay magdudulot ng simpatsya ng publiko at magpapabilis sa pagpapasa ng mahigpit na batas sa pagkontrol sa pagdadala ng baril. Pagkatapos sabihin ito, pinatay siya ni Smith at kinuha ang parachute bago tumalon mula sa eroplano. Gayunpaman, hindi pa siya ligtas dahil sinusundan siya ng mga tauhan ni Hertz sa pamamagitan ng pagtalon mula sa eroplano. Mabuti na lang at napatay niya ang mga lalaking ito sa ere. Bagamat ligtas siyang nakarating, malubhang nasugatan si Smith, kaya kalaunan ay nawalan siya ng malay at hinimatay pagpasok niya sa isang boiler room. Sa kasamaang palad, natagpuan siya ni Hertz at dinala siya sa bahay ni Hammersen. Doon, sinubukan ni Hertz na pilitin si Smith na ibunyag kung saan nagtatago sina Donna at Oliver. Ngunit tumanggi si Smith na sabihin sa kanila ang anumang bagay, kaya't nagalit sina Hertz at Hammersen at pinahirapan siya.
Sa huli, nagawa ni Smith na lumaban at kalaunan ay napatay silang dalawa na tuluyang nagwakas sa pagtugis na ito. Bagamat nagdulot ito ng mas maraming pinsala, kabilang ang kanyang bali sa daliri. Pagkalipas ng ilang araw, sumakay si Smith ng bus kasama ang alagang aso ni Hammersen upang hanapin sina Donna at Oliver. Di nagtagal, nagkita silang muli sa isang ice cream shop kung saan nagtatrabaho ngayon si Donna habang inaalagaan si Oliver. Hindi nagtagal ang kanilang kapayapaan dahil ilang sandali lamang, biglang pumasok ang 3 armadong lalaki sa tindahan upang pagnakawan ito. Ngunit, gaya ng dati, nanatiling kalmado si Smith at muli, gamit lamang ang kanyang mapagkakatiwalaang carrot, madali niya silang pinabagsak lahat. You heard him! Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.